Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating maliit na channel, ang Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Ito po, napaka tinding hamon na naman po. Excuse me po. Dito po nag-umpisa yung galit ng mga mambabatas natin. Dito po sa binabalik na naman po dahil meron po nagtanong na isang vlogger kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte about sa Kamara. Ito po, pakinggan po natin, napakagad na po nito na hamon ng Pangulo sa mga mambabatas at komentuhan po natin mga katambay. Go to court. Go to the Supreme Court to compel COA to publish. You cannot go to Congress. Hindi ka pakinggan doon. Pinayuhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga Pilipino na dumulog sa Korte Suprema para manawagan sa Commission on Audit o COA na buksan ang Book of Accounts ng mga kongresista. Iyan ang sagot ni Duterte nang tanungin ng isang vlogger kung anong dapat gawin upang mapilitan ang mga kongresista na buksan ang kanilang mga libro. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin tumatalima ang mga kongresista sa hamon ni Duterte na buksan ang kanilang libro at busisiin kung paano ginagamit ang pondo ng gobyerno. At para maging patas, handa rin si Duterte na isapubliko ang kanyang Book of Accounts noong siya ay naging presidente, mayor at congressman. But if you compel COA to open the books of all, including mine, doon sa presidency ko years, isali mo na para wala ng reklamo. Maski yung akin lang, yung panahon ko, isali na ninyo, open the book of yung accounts, lahat ngayon. Isali na ninyo yung years ko na congressman ako, pati yung presidente ako. Buksan ninyo at ipublish natin. Proud namang ibinahagi ni Duterte ang pag-unlad ng Davao City noong kanyang termino at binigyan diin na kailangan talaga ito ng pondo. Sinong unang syudad sa buong Pilipinas nag-bloom? Way ahead. Na-overtake namin. Lahat. In terms of development, it's because you have to spend freely. Ani Duterte bilang mamamayan, karapatan daw natin na mag-demand na isa publiko kung saan ginagastos ang pondo ng gobyerno dahil pera ito ng taong bayan. Normal lang din anyang maghinala kung saan napupunta ang pera ng bayan at kailangan ito sagutin ng mga public servants. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal na Ayan po mga katambay, ang huli pong paghamon ng ating dating Pangulong Duterte sa mga mambabatas. Di ba? Kasi po yan, nung binabakbakan po nila, balik tanaw natin, si BP Sara, di ba? Doon sa confidential fund, na wala naman silang napatunayan, pati po ang COA. Ang COA po, inaudit po ang Office of the Vice President doon sa sinasabing 120 million, di ba, na confidential fund. Wala pong nakita ang COA na anomalya, corruption. Maliban po sa mga nakita po ng mga makabayang black di umano, ng Senado at ng Kamara na merong ibang adhikain para pabagsakin di umano ang BP, di ba? At diyan po nagsimula ang lahat ng ang Pangulong Duterte ay nagsalita dahil sa ginagawa nila sa kanyang anak na si BP Sara na meron silang sinasabi na sila unity team, di ba? Yung pagiging unity team ng Pangulo at ng BP Sara. Pero sa kabila nun, walang naging unity team, di ba? Dahil binakbakan ng BP Sara. Balik tanaw natin. At hindi nagsalita ang presidente ng Pilipinas na kanyang ka-unity team. Hanggang ngayon, dire-diretso ang pagbabakbak maninira ng makabayang black di umano at ng mga ibang senador at ng ibang mga nasa kamara, di ba? At diyan nagsimula ang sinasabi ni Pangulong Duterte dahil merong isang vlogger nakatuklas na magaling na vlogger na si Sasot
rogando. Di ba? Binabalik tanaw natin ang pangyayari. At diyan natuklasan niya na ginawa ni dating senador na si Pampilo Lacson. Gumawa sila ng special na batas para sa kanila na hindi na sila pwedeng magbigay, di ba, number one, ng audit o resibo sa COA, di ba? Ang tangi lang po pwedeng na ibigay, yung paano lang nila na igastos yung isang taong budget nila at pipirmahan lang nila yon. Pipirma lang sila. Walang resibo. Kaya paano sila i-audit ng COA, di ba? Napaka-special po ng batas na yon, di ba? Pero kung sa panahon ni Pangulong Duterte nangyari yon, open the book yan. Hindi papayag yan si Pangulong Duterte na ganyan kung natuklasan niya sa panahon niya, yung matagal na tinatago, niya nalihim sa matagal na panahon na pala yan, na nagpapangsyon na yung ganyang sistema ng Senado at ng Kamara, na ganyan lang sila humawak ng pera ng Pilipinas, pipirmahan lang nila kung paano nila ginastos, na wala kang makitang matibay na ebidensya, walang resibo, hindi ka pwede i-audit, di ba? Agrabyado mga Pilipino dahil daan-daan at bilyon ang hinahawakan ng Kamara na budget, di ba? At ng Senado, di ba? Ano sinabi ni Pangulong Duterte nung matuklasan niya dahil nabunyag ni SAS, di ba? Pinakabulok na konstitusyon na ang Senado at ang Kamara, di po ba? At raten, di ba? Kaya yung galit nung matandang Duterte, bumulusok. Dahil kung sa panahon niya lang at siya'y presidente, natuklasan yan, na maagang natuklasan ni SAS, na ganyan pala ang sindikato, legal syndicate, ang sabi ni SAS, naging legal na ang korupsyon, di umano sa Kamara at sa Senado, di ba? Kung sa panahon ni Pangulong Duterte, palagay ko, malaking gulo yan. Hindi papayag si dating Pangulong Duterte na hindi mabuksan yan. Dahil open siya. Di ba? Binabakbakan nga siya eh. Napakaraming bakbak nung dating Pangulong Duterte noong mga panahon niya na puro paninira lang. Tingnan nyo, 6 na taon at naging mayor siya, naging congressman. Walang issue sa kanya na korupsyon na dinadala sa COA at Sandigan Bayan. Di ba? Wala siyang ganun. Di ba? Open siya. Ganun siya katindi. Para lang pumayag ang Kamara na buksan ang kanilang book of account para malaman ng taong bayan kung paano nila nilulustay o ginagastos di umano ang pera ng mga Pilipino, di ba? Mismong siya, di ba? Hinahamon mula nung mayor siya, di ba? Hanggang sa presidente, buksan din yung kanya. Ganyan ang politiko na hindi siya maghahamon kung siya may tinatago, di ba? Ganyan ang mga politiko na walang itinatago sa bayan, di ba? Samantalang hindi niya na panahon ngayon. Hindi na siya presidente, di ba? Pero ang lakas ng loob niya na pabuksan ang kanyang libro, di ba? Samantalang binabanatan siya halos na administrasyon ngayon, di umano. Pinagtutulungan sila, di ba? Kasama na mga kaliwang grupo, di umano. At mga media, di umano, sumasama na rin sa paninira, di umano. At kasama na rin, siyempre, ang sinasabi nila, di umano na pati mga drug lord na naapektuhan, mga oligarch na hindi nakinabang ng gusto nung panahon niya. Di ba? Nagsama-sama na di umano para pabagsakin. Pero, wala po silang magawa. Pag nagsalita ang Pangulong Duterte, talagang malaki, may laman. At yun ay napakatinding dilubyo sa kanila pag nagsalita ng totoo ang Pangulong Duterte, ang dating Pangulo. Katulad niyan, sa dami ng binabakbak nila kay Pangulong Duterte, kay dating Pangulong Duterte at kay BP Sara, ngayon, isang salita na naman ang binitawan niya. Huwag na kayong magyaw-yaw. I-open nyo na lang yung book nyo. Open the book na magkaalaman na. Di ba? O ngayon, hintayin natin kung bubuksan nga ng Senado at ng Kamara ang kanilang libro at malapit na ang halalan. Di ba? Para naman sabihin natin at sila, mag-isip-isip sila, malapit na po ang halalan ng Kamara, ng Congress at ng Senado. Di ba? Ngayon, mapapatunayan natin kung talaga sila may mga yagballs at sila ay walang tinatago sa bayan, di ba? Buksan nila ang kanilang libro,
malaman natin. Kaya po mga katambay, diyan po sa hamon ni Pangulong Duterte, tingnan po natin, gagawa na naman ng bagong alibay at paninira na naman kay dating Pangulong Duterte ang mga mambabatas natin para itanggi at ilihis ang issue. Lagi po nilang nililihis ang issue, mga katambay, pagdating sa sinasabing korupsyon nila. Hindi nyo ba napapansin? Di ba? Lagi na lang may issue po. Di ba? Kaya si Kamanong, mag-iintay po, mga katambay, ng sana patulan nila na buksan ang kanilang libro. Katulad ni Pangulong Duterte na willing na buksan ang kanyang libro na wala siyang tinatago. Tingnan natin kung sasagot po ang mga magigiting at kapita-pitagan nating mga mambabatas sa hamon ng dating Pangulong Duterte, di ba? Mga katambay, kayo po, kung meron din po kayong komento at meron pang hindi alam si Kamanong, pwede nyo pong i-message kay Kamanong dito po sa ating message section. At para po mabasa din po ng ating mga katambay yung mga hindi pa alam ni Kamanong. Yan na po mga katambay, si Kamanong po. Siyempre, nag-iiwan po. Tiis-tiis lang pa. Tiis-tiis lang po tayo. Talagang ganon. At mayroon pa tayong pag-asa na makabangon muli. At siyempre, paglaban natin ating bansa, huwag sa gyera. Yun lang po. Hindi magandang solusyon ng gyera. Muli po, si Kamano, nag-iwan pong ingatan nawa. Bye-bye.